Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Ako po ang inyong lingkod at muli tayong magsasama-sama sa isang hapong puno ng damdamin. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong inaasahan nating magiging kanlungan natin. Paano nga ba haharapin ang bukas kung ang kahapon ay isang multo na patuloy kang hinahabol? Ating pakinggan ang kwento ng dalawang pusong sinubok ng tadhana. Sa isang gabing bumuhos ang luha kasabay ng malakas na ulan. Layas! Mga palamunin, akala nyo siguro habang buhay kayong makakatira dito nang hindi nagbabayad ng tama. Ang matinis na boses ni Aling Pacing ay tila kidlat na humati sa malakas na pagbuhos ng ulan. Kasabay ng bawat salita niya ay ang malupit na paghagis sa iilang gamit na pag-aari ng magkapatid na tala at amihan. Lumagapak sa maputik na lupa ang isang lumang bag na naglalaman ng kanilang mga damit, ang mga libro ni amihan at ang nag-iisang larawan ng kanilang yumaong ina. Nanginginig ang buong katawan ni Tala, ngunit hindi dahil sa lamig ng ulan na bumabasa sa kanyang damit. Nanginginig siya sa galit. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na katawan ng kapatid na si amihan na nilalagnat at walang tigil ang pag-ubo. Aling Pacing, maawa po kayo. Bigyan niyo lang po kami kahit isang gabi. May sakit po ang kapatid ko. Pagmamakaawa ni Tala, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng hangin at ulan. Ngunit ang puso ng matandang babae ay tila bato. Awa? Pagkatapos ninyong sirain ang pinto dahil hindi kayo makabayad ng upa, lumayas kayo bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga tanod. Iyon na ang huling salita na narinig nila bago isinara ng malakas ni Aling Pacing ang pinto. Ang tanging natira ay ang dilim, ang walang humpay na buhos ng ulan at ang pakiramdam ng pagiging abandonado ng buong mundo. Mabilis na pinulot ni Tala ang kanilang mga gamit, isinilid sa basang bag. Hinawakan niya ang kamay ni amihan. Halika na, Ami. Kailangan nating makahanap ng masisilungan. Ang balat ni amihan ay nag-aapoy sa lagnat. Ate, nilalamig ako, sabi ng bata sa mahinang boses. Ang mga mata nito ay halos hindi na maidilat. Nadurog ang puso ni Tala. Sa edad na 18, pasan niya sa kanyang mga balikat ang isang responsibilidad na hindi para sa kanyang edad. Konti na lang, bunso. Magiging maayos din ang lahat. Pangako ni ate. Naglakad sila nang walang tiyak na patutunguhan sa mga eskinita ng distrito ng Anino. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kanilang mga balat. Ang mga ilaw mula sa mga bahay na kanilang nadadaanan ay tila nangungutya sa kanilang kalagayan. Mainit, tuyo, at ligtas. Mga bagay na mailap para sa kanila. Isang simbahan ang natanaw ni Tala sa di kalayuan. Isang saglit na pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Doon, Ami, siguradong tutulungan nila tayo. Ngunit nang marating nila ang bakal na tarangkahan, ito ay nakasara at nakakandado. Buong lakas na kumatok si Tala, ang kanyang mga kamao ay halos masugatan. Tao po, tulong, parang awa nyo na. Isang maliit na bintana sa gilid ng pinto ang bumukas at isang boses ng lalaki ang sumagot. Sarado na ang simbahan, iha. Bumalik na lang kayo bukas. Pero kailangan po namin ng tulong ngayon. May sakit po ang kapatid ko. Desperadong sigaw ni Tala. Pasensya na. Hindi kami pwedeng magpapasok ng kung sino-sino sa ganitong oras ng gabi. Sabi ng boses bago muling isinara ang bintana. Gumuho ang pag-asa ni Tala. Maging ang bahay ng Diyos ay nagsara para sa kanila. Napasandal siya sa malamig na pader, niyakap ng mahigpit si amihan, at doon, sa gitna ng kadiliman at ulan, tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Mga luhang matagal na niyang itinatago sa likod ng isang matapang na maskara. Nagpatuloy sila sa paglalakad
hanggang sa marating nila ang hangganan ng distrito ng Anino at ang simula ng mararangyang kalye ng lungsod ng Sinag-araw. Dito, ang mga gusali ay matataas. Ang mga ilaw ay nagniningning. Mula sa salaming bintana ng isang mamahaling restauran, natanaw ni Tala ang mga taong masayang nagtatawanan, kumakain ng masasarap na pagkain. Naamoy niya ang bango ng nilulutong pagkain at kumalam ang kanyang tiyan. Napatingin siya kay amihan na nakapikit na at hinang-hina. Ang pagitan nila at ng mga tao sa loob ay isang manipis na salamin lamang, ngunit para itong isang pader na hinding-hindi nila kayang gibain. Ang mundo ay nahahati sa dalawa, ang mga nasa loob na may lahat at silang mga nasa labas na walang-wala. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanilang mga mata. Isang itim at eleganteng kotse ang huminto mismo sa kanilang tapat. Napapikit si Tala. Ginamit ang kanyang kamay upang protektahan ang mga mata ni amihan mula sa liwanag. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likurang bahagi ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nakatingin sa kanila. Ang mukha nito ay hindi maipinta, walang emosyon, tila sinusuri lamang sila. Ang mga mata nito ay may talas na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Tala. Sa isang iglap, tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig na lamang ay ang patak ng ulan at ang mabilis na tibok ng puso ni Tala. Hindi niya alam kung ito ba ay takot o isang kakatwang pag-asa. Ang lalaki ay nagsalita sa isang boses na puno ng awtoridad, ngunit malamig at walang bahid ng awa. Anong kailangan ninyo, mga bata? Isinara ng driver ang pinto ng kotse at ang marangyang sasakyan ay marahang umandar palayo, nilamon ng kadiliman ng gabi. Ngunit para kay Silas Montenegro, ang tunay na kadiliman ay nasa loob ng kanyang isipan. Ang ingay ng malakas na ulan na humahampas sa bintana ng kotse ay walang-wala kumpara sa kulog na gumugulo sa kanyang dibdib. Hindi maalis sa isip niya ang imahe ng dalawang bata, lalo na ang mas matanda. Ang mga mata nito, mga matang puno ng galit, pagod, at isang uri ng karangalan na hindi nababagay sa putik at basang damit nito. Ang mga matang yon ay tila isang multo mula sa nakaraan, isang multo na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Pagdating niya sa penthouse office ng Banyuhay Holdings, ang katahimikan at karangyaan ng lugar ay tila isang insulto sa mga alaalang biglang nagbabalik. Mula sa floor-to-ceiling glass window, tanaw niya ang buong lungsod ng Sinag-araw. Isang kahariang itinayo niya mula sa wala. Ang mga kumikinang na ilaw sa ibaba ay simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, ang mga ilaw na yon ay tila libu-libong matang nakatingin sa kanya. Nang huhusga, umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at ipinikit ang mga mata. Ngunit sa pagpikit niya, mas lalong luminaw ang mukha ng dalagita. At sa likod ng mukha nito ay ang mukha ng isa pang babae. Isang babaeng minahal niya ng lubos at iniwan niya sa ngalan ng pangarap. "Babalik ako, Elisa," sabi ng isang binatang Silas. Hawak ang mga kamay ng pinakamagandang babae sa kanilang baryo. Ang mga mata ni Elisa ay puno ng luha, ngunit may tiwala. "Pagkatapos kong makuha ang mga pangarap ko sa syudad, babalikan kita. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat para sa iyo. Pangako." Ang pangakong yon, isang pangakong sinira ng panahon, ng ambisyon, at ng sarili niyang karuwagan. Sinunog niya ang tulay pabalik kay Eliza nang pinili niyang tanggapin ang alok na maging bahagi ng isang malaking kumpanya, isang alok na may kaakibat na kondisyon, ang pakasalan, ang anak ng may-ari nito. Ang tagumpay ay naging laso na unti-unting pumatay sa kanyang konsensya, hanggang sa ang alaala ni Eliza ay naging isang pangarap na lamang na ayaw na niyang gisingin. Idinilat ni Silas ang kanyang mga mata.
Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa dati. Ang mga mata ng dalagitang yun kanina, iyon ang mga mata ni Eliza. Mga matang kayang magpakita ng tapang kahit sa gitna ng kahinaan. Hindi ito maaring maging isang pagkakataon lamang. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Marco," sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Nasa opisina ka pa ba?" "Yes, sir." "May kailangan po ba kayo?" Sagot mula sa kabilang linya. "Yung dalawang bata na pinasakay natin kanina. Yung magkapatid na babae. Kailangan kong malaman kung sino sila. Lahat. Pangalan, saan nakatira, ang kanilang mga magulang. I-check mo ang lahat ng ospital at charity shelters. Gamitin mo lahat ng connection natin. Kailangan ko ng sagot sa lalong madaling panahon." "Masusunod po, sir." Ibinaba ni Silas ang telepono. Tumayo siya at muling lumapit sa bintana. Ngunit ngayon, hindi na tagumpay ang nakikita niya sa mga ilaw ng syudad, kundi ang 20 taon ng pagkukulang, 20 taon ng kasinungalingan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Marco, may dalang isang manipis na brown folder. Ang bilis ng kanyang kilos ay nagpapakita ng urgensya ng sitwasyon. "Sir, nakuha ko na po ang impormasyon," sabi ni Marco. Inilapag ang folder sa mesa ni Silas. Napalunok si Silas. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang dahan-dahan niyang inabot ang folder. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay naglalaman ng mga pangalan na tila sumaksak sa kanyang puso. Pangalan, Tala Aguilar. Edad, 18. Pangalan, Amihan Aguilar. Edad, 7. Pangalan ng ina, Eliza Aguilar. Status, pumanaw na. Aguilar, ang apelyido ni Eliza. Gumuho ang mundo ni Silas, humigpit ang kanyang paghinga. Kinapa niya ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang isang lumang litrato na matagal na niyang itinatago. Ang nag-iisang larawan ni Eliza na natira sa kanya. Isang nangiting puno ng pag-asa ang nakaguhit sa mga labi nito. Sa ilalim ng folder, may isang litratong kuha mula sa record ng eskwelahan ni Tala. Ipinatong niya ito sa tabi ng litrato ni Eliza. Walang duda. Ang hugis ng mukha, ang tindig ng panga, at higit sa lahat, ang mga mata. Ang mga matang yon na puno ng determinasyon at kalungkutan. Iyon ang mga mata ni Eliza, buhay na buhay sa mukha ng kanyang anak na babae. Mga anak na hindi man lang niya alam na nabubuhay. Mga anak na nagdusa sa kahirapan habang siya ay namumuhay sa karangyaan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Gumuho siya sa kanyang upuan. Isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang bigat ng 20 taon ng kasalanan ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Ang makapangyarihang si Silas Montenegro, ang hari ng Banyuhay Holdings, ay isa lamang duwag na umiiyak sa harap ng multo ng kanyang nakaraan. Matapos ang ilang sandali ng pagtangis, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang luha sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong damdamin. Hindi na takot, hindi na pagsisisi, kundi determinasyon. Tumayo siya. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon. Hinarap niya ang kanyang assistant na tahimik na naghihintay. "Hanapin mo sila," utos ni Silas. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na hindi narinig ni Marco kailanman. "Dalhin mo sila sa akin, ngayon din." Ang unang bumungad sa nagmulat na diwa ni Tala ay ang amoy. Amoy ng malinis na mamahaling linen, ng banayad na air freshener, at ng kapayapaan. Isang kapayapaan na banyaga sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon. Nasa isang malambot na kama siya,
sa loob ng isang silid na mas malaki pa sa 2 beses ng inuupahan nilang kwarto kay Aling Pacing. Nakabihis na rin sila ni Amihan ng mga bagong damit na tuyo at komportable. Sa tabi ng kama, isang tray na may mainit na sopas at gamot ang naghihintay. Ate? Napalingon si Tala. Gising na rin si Amihan. Ang mga mata nito ay bilog na bilog habang pinagmamasdan ang paligid. Nasaan po tayo? Nasa langit na ba tayo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Tala. Hindi, bunso. Hindi pa. Pumasok ang isang babaeng nakauniporme ng katulong. Gising na po pala kayo. Pinahahanda na po ni Sir ang agahan sa baba. Walang emosyon na tiningnan ni Tala ang babae. Sino si Sir? Tanong niya. Ang boses ay malamig. Si Sir Montenegro po ang may-ari ng bahay na ito. Magalang na sagot ng katulong bago lumabas. Montenegro, ang pangalan ng lalaki sa kotse. Pinasunod niya sila dito, ngunit bakit? Anong kailangan ng isang mayamang tulad niya sa 20 pulbing tulad nila? Ang bawat hibla ng pagkatao ni Tala ay sumisigaw ng panganib. Ito ay isang patibong. Ate, ang ganda dito. Parang palasyo. Masayang sabi ni Amihan habang bumababa sila sa malawak at pakurbang hagdanan na gawa sa marmol. Hinahaplos nito ang makintab na kahoy ng handrail. Ang mga matay nagniningning sa pagkamangha. Ngunit para kay Tala, ang bawat karangyaan sa paligid, ang matataas na kisame, ang mga naglalakihang painting sa pader, ang mamahaling chandelier na kumikinang na parang mga diamante, ay hindi palasyo. Isa itong hawla. Isang maganda at kumikinang na hawla. Gintong hawla. Hindi siya umupo sa malaking hapagkainan na puno ng pagkain. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, nakahalukip-kip. Ang kanyang postura ay depensibo. Hinihintay niya ang taong nasa likod ng lahat ng ito. At hindi nga siya naghintay ng matagal. Mula sa isang pinto, lumabas ang lalaki. Si Silas Montenegro. Wala na ang lamig at awtoridad sa mukha nito na nakita ni Tala kagabi. Ang naroon ngayon ay isang halo ng kaba, pagsisisi at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Huminto ito sa di kalayuan, tila natatakot na lumapit. Ang makapangyarihang lalaki na nagmamay-ari ng lahat ng ito ay tila isang batang na huling nagkasala. Kumusta na ang pakiramdam ng kapatid mo? Panimula ni Silas, ang boses ay garalgal. Bakit kami naririto? Diretsong tanong ni Tala. Binaliwala ang kanyang sinabi. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Kung ito ay isang uri ng charity, hindi namin kailangan ang awa ninyo. Napapikit si Silas. Bawat salita ni Tala ay tila isang sampal. Hindi ito awa. Ako ang... Nauutal siya. Hindi mahanap ang tamang mga salita. Ano? Hamon ni Tala. Ang kanyang boses ay tumataas. Huminga ng malalim si Silas at sa wakas, ibinuka ang bibig upang sabihin ang mga salitang magpapaguho sa mundo ni Tala. Ang nanay ninyo, si Elisa Aguilar. Kilala ko siya. Naniga si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ako ang ama ninyo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Si Amihan, na kanina'y masayang kumakain ay natigilan. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang tawa. Ngunit hindi ito tawa ng saya. Ito ay tawa ng sakit, ng pangungutya, ng hindi makapaniwalang kabaliwan. Tumawa si Tala habang sunod-sunod na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ama, ulit niya, ang bawat pantig ay puno ng lason. Tatay? Saan ka nanggaling sa loob ng 18 taon? Saan ka noong namatay si inay sa sakit dahil wala kaming pambili ng gamot? Saan ka noong gabi-gabi kaming natutulog na kumakalamang sikmura? Saan ka noong pinalayas kami kagabi sa gitna ng ulan? Walang maisagot si Silas. Ang bawat tanong ay isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Huli na ang lahat.
sabi ni Tala. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi namin kailangan ng ama. Sa kanyang desperasyon, ginawa ni Silas ang isang bagay na nagpapakita kung gaano siya kawalang alam sa kung ano ang tunay na kailangan ng mga anak niya. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang coat. "Tala, anak, hayaan mo akong bumawi," sabi niya. Iniaabot ang sobre. "Ito, pera, para makapagsimula kayo ng bago, para hindi na ninyo kailangang magdusa pa." Iyon na ang huling patak, ang huling insulto. Para kay Tala, ang alok na yon ay isang pag-amin na ang lahat ng kanilang pagdurusa, ang buhay ng kanilang ina, ang kanilang dignidad, ay may katumbas na presyo. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Silas. Hindi niya kinuha ang sobre. Sa halip, sa isang mabilis at marahas na kilos, hinablot niya ito mula sa kamay ni Silas at ibinato ng buong lakas sa dibdib nito. "Ang karangalan namin ay hindi nabibili ng pera mo." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang sobre ay bumagsak at bumukas, at ang mga piraso ng pera ay nagkalat sa makintab na sahig na parang mga tuyong dahon. Ang pagmamahal ng nanay ko, ang mga luha niya gabi-gabi, hindi nababayaran yan. Napaatras si Silas, tulala, nasasaktan, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang pera na sanay niyang ginagamit para makuha ang lahat, ngayon ay nakakalat sa sahig, walang silbi, isang simbolo ng kanyang kabiguan. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan, isang bagong tunog ang narinig. Ang mahinang kaluskos ng sapatos sa marmol na hagdanan. Sabay silang napalingon. Isang babaeng elegante, nakasuot ng puting bestida, ang dahan-dahang bumababa. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkagulat at pagkalito. Habang tinitingnan ang nagkalat na pera sa sahig, ang umiiyak na si Tala at ang tulalang si Silas. Tumigil ito sa paanan ng hagdanan. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa mag-ama. "Silas!" sabi ng babae sa mahinahon ngunit nagtatanong na boses. "Anong nangyayari dito?" Ang babae sa paanan ng hagdanan ay si Ligaya Montenegro. Ang kanyang pangalan, Ligaya, kaligayahan, ay isang kabalintunaan sa lungkot na nakakubli sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, sanay na siyang magsuot ng maskara ng perpektong asawa ng isang makapangyarihang lalaki. Ngunit ang eksenang nadatnan niya ay sapat na para magkabitak-bitak ang maskarang iyon. "Sila ang mga anak ko, Ligaya," halos pabulong na sabi ni Silas, hindi makatingin ng diretso sa asawa. Isang matalim na hininga ang pinakawalan ni Ligaya, ngunit kung may gulat man sa kanyang reaksyon, hindi niya ito ipinakita. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Tala, na ngayon ay matalim na nakatitig sa kanya, tila isang hayop na sugatan at handang manakmal. Sa mga mata ni Tala, si Ligaya ang simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanila, ang ama, ang maginhawang buhay, ang buong pamilya. Siya ang babae sa larawan ng kasal na nakita ni Tala sa isang lumang magazine, ang babaeng ipinalit sa kanyang ina. Dahil sa lagnat ni amihan, napilitan si Tala na manatili. Isang mapait na pagsuko, bawat araw sa loob ng mansyon ay isang uri ng pagpapahirap. Ang bawat kagamitan, bawat pagkain, bawat malinis na damit ay isang paalala ng buhay na dapat ay sa kanila. Ang agahan kinabukasan ay puno ng hindi nabibigkas na mga salita. Tahimik si amihan, tila nararamdaman ang bigat ng hangin. Si Silas ay pilit na nagsisimula ng usapan, ngunit ang bawat salita niya ay bumabagsak sa pader ng katahimikan na itinayo ni Tala. "Tala, naisip ko lang, baka gusto mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo." Panimula ni Silas. "Hindi ko kailangan ng pera mo." Mabilis na putol ni Tala, hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang plato. Si Ligaya ang bumasag sa tensyon. "Amihan, kumusta na ang pakiramdam mo? Gusto mo bang ipasyal kita sa hardin mamaya? Maraming paru-paro doon.
Sabi niya sa isang malambing na boses, isang boses na tila hindi bagay sa imahe ng isang kabit na binuo ni Tala sa kanyang isip. Nagliwanag ang mukha ni Amihan. Talaga po? Huwag, malamig na sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga habang nakatingin kay Ligaya. Huway mong lapitan ang kapatid ko. Nasaktan si Ligaya, ngunit tumangulang ito ng marahan at ipinagpatuloy ang pagkain. Ang pagtitimping iyon, ang tila pag-unawa sa kanyang galit, ang mas lalong nagpagulo sa isip ni Tala. Inaasahan niya ang arogansya, ang pagmamataas, ang pakikipag-away. Ngunit ang natanggap niya ay isang malungkot na pagtanggap na para bang naiintindihan ni Ligaya ang pinanggagalingan ng kanyang puot. Mas madaling kalabanin ang isang halimaw. Pero paano mo kakalabanin ang isang taong nagpapakita sa iyo ng kabaitan? Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Tala na manatiling alerto at mailap. Iniiwasan niya si Silas sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit napapansin niya ang mga kilos ni Ligaya. Nakikita niya itong maingat na inihahanda ang gamot ni Amihan. Naririnig niya itong nagbabasa ng kwento para sa kapatid niya hanggang sa ito'y makatulog. Ang bawat kilos ni Ligaya ay puno ng isang uri ng pamilyar na pag-aalaga, isang bagay na nakapagpapaalala kay Tala sa sarili niyang ina. At ang realisasyong yon ay nakakatakot. Isang hapon, habang nagliligpit ng iilang gamit na dinala para sa kanila, pinili ni Tala na maglibot sa malaking bahay. Para siyang isang bilanggo na kinakabisado ang bawat sulok ng kanyang selda. Narating niya ang isang pasilyo na puno ng mga painting. Karamihan ay mga tanawin, ngunit may isang kwarto sa dulo na bahagyang nakaawang ang pinto. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya. Isa itong art studio. Sa gitna nito, may isang malaking canvas na natatakpan ng puting tela. Ngunit ang nakaagaw ng pansin niya ay ang mga portrait na nakasabit sa pader. Mga larawan ng iba't ibang babae, lahat ay may iisang ekspresyon, isang ngiti na hindi umaabot sa mga mata, isang pilit na kaligayahan. Sa isang sulok, may isang maliit na mesa. Sa ibabaw nito, may mga gamit sa pagpinta at isang maliit, nakasaradong baul na kahoy. May kung anong nagudyok sa kanya na buksan ito. Hindi ito nakalock. Sa loob, hindi mga alahas o mahahalagang bagay ang laman nito, kundi mga sobreng puti at simple. Kumuha siya ng isa. Nanlamig ang kanyang mga kamay nang makita ang sulat kamay sa labas nito. Pamilyar sa kanya. Ito ang sulat kamay ng misteryosong benefactor na nagbabayad ng kanilang upa sa loob ng 6 na buwan bago sila tuluyang mapalayas. Ang taong nag-iiwan ng sobre ng pera sa kanilang pintuan tuwing sila'y lubos na nangangailangan. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, pera. Eksakto sa halaga na madalas nilang natatanggap noon. Ang puso ni Tala ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Imposible. Si Silas? Si Silas ba ang gumagawa nito? Hindi. Ang lalaking yon ay walang pakialam sa kanila hanggang noong gabing iyon. Ang paraan ng pagbibigay ni Silas ay magarbo at walang delikadesa. Isang sobrang makapal na tila pambayad sa isang utang. Ang paraan ng pagtulong na ito ay iba. Tahimik, patago, tila ayaw magpakilala. Inisa-isa niya ang mga sobre, pare-pareho, at sa ilalim ng mga ito may nakita siyang isang resibo. Resibo mula sa isang money transfer service sa distrito ng Anino. Nakapangalan sa nagpadala, El Montenegro. El Montenegro. Ligaya. Parang isang malakas na sampalang katotohanan. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang malungkot na mga mata ni Ligaya, ang kanyang pag-iwas sa komprontasyon, ang kanyang malambing na pag-aalaga kay Amihan, ang kanyang presensya sa bahay na ito, imposible. Ang babaeng kinamumuhian niya,
Ang babaeng itinuring niyang karibal ng kanyang ina. Ang babaeng tahimik na nabubuhay sa karangyaan habang sila'y nagdurusa. Ay siya palang lihim na tumutulong sa kanila sa loob ng maraming buwan? Napahawak si Tala sa mesa para suportahan ang sarili. Tila umikot ang kanyang paningin. Ang pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Kung totoo ito, kung si Ligaya nga ang tumutulong sa kanila, ano ang ibig sabihin nito? Bakit? Bakit niya ito gagawin? Dahil ba sa awa? O dahil sa konsensya? Dahil alam niyang nabubuhay siya sa buhay na dapat ay para sa ina ni Tala? Ano man ang dahilan, isang bagay ang malinaw. Mali siya. Ang buong kwento na binuo niya sa kanyang isip, ang kwento ng isang masamang babae at isang duwag na lalaki, ay hindi pala ganoon kasimple. Isinara niya ang baul, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kinuha niya ang isa sa mga sobre. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig ni Ligaya. Lumabas siya ng art studio. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat sulok ng mansyon na kanina'y simbolo ng kasakiman ay tila nag-iba ng kahulugan. Ang mga painting sa pader, ang mga bulaklak sa florera, ang tahimik na karangyaan. Lahat ng ito ay tila nagsasabi ng isang kwentong hindi niya alam. Nakita niya si Ligaya sa hardin, mag-isang dinidiligan ang mga puting rosas. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa mukha nito. At sa unang pagkakataon, hindi isang mga agaw ang nakita ni Tala, kundi isang babaeng malungkot. Naglakad siya palapit. Ang sobre ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Naramdaman ni Ligaya ang kanyang presensya at lumingon ito. Isang maliit at nag-aalangang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Tala, may kailangan ka ba? Hindi sumagot si Tala. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinakita ang puting sobre. Ang sobre na simbolo ng lahat ng kanyang katanungan. Nawala ang nangiti sa mukha ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa pagkabigla. At ang kulay sa kanyang mukha ay tila nawala. Tiningnan niya ang sobre, pagkatapos ay ang mga mata ni Tala na puno ng naghahalong emosyon, galit, pagkalito, at isang bakas ng sakit. Saan mo yan nakuha? Mahinang tanong ni Ligaya. Hindi pa rin sumagot si Tala. Sa halip itinanong niya ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan, ang tanong na magpapabago sa lahat. Bakit? Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit ninyo ito ginagawa? Bakit ninyo kami tinutulungan? Ang tanong ay hindi na isang akusasyon. Ito ay isang pagsusumamo para sa katotohanan. Kayo po ba? Pamafo. Ang tanong ni Tala ay hindi isang pader na bumagsak, kundi isang salamin na nabsag. At sa bawat piraso nito, nakita ni Ligaya ang refleksyon ng kanyang sarili, ng kanyang mga takot, at ng mga kasalanang hindi naman siya ang gumawa, ngunit pinasan niya ng maraming taon. Halika, sabi ni Ligaya sa mahinang boses. Ang kanyang kalmadong panlabas ay isang manipis na kumot na nagtatakip sa nagwawalang unos sa kanyang kalooban. May ipapakita ako sa iyo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Tala. Naglakad siya pabalik sa loob ng mansyon. Bawat hakbang ay may bigat. Sumunod si Tala. Ang puting sobre ay hawak pa rin na tila isang ebidensya sa isang paglilitis. Dinala siya ni Ligaya hindi sa engrandeng sala o sa aklatan, kundi sa isang maliit at pribadong silid, ang kanyang personal na sitting room. Ito ay simple lang, puno ng mga libro at mga halaman. Isang lugar na tila kanlungan niya mula sa karangyaan ng sarili niyang pamamahay. Umupo si Ligaya sa isang silya at itinuro ang upuan sa tapat niya. Umupo si Tala. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Ligaya. Puno ng pag-aabang at pagdududa. May kinuha si Ligaya mula sa drawer ng isang maliit na antigong mesa. Isang sulat. Ang papel nito
ay naninilaw na sa katagalan. Ang mga tupi nito ay halos mapunit na. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. 10 taon na ang nakalipas mula ng aksidente kong matagpuan iyan sa mga lumang gamit ni Silas. Panimula ni Ligaya, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayong lugar. Isa itong liham na isinulat niya para sa nanay mo, pero hindi niya kailanman nagawang ipadala. Dito niya isinulat ang lahat. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagmamahal, at ang katotohanang mayroon siyang 2 anak. Hinawakan ni Tala ang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salitang isinulat ng lalaking tinatawag siyang anak. Ang bawat salita ay isang patak ng asido na tumutunaw sa pader ng kanyang glit. Nang mabasa ko yan, pagpapatuloy ni Ligaya, gumuho ang mundo ko, ang kasal ko, ang buhay ko, lahat pala ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Noong una, galit ang naramdaman ko. Galit kay Silas, galit sa nanay mo, galit sa buong mundo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Ligaya. Pero habang tumatagal, ang galit ay napalitan ng awa. Awa para sa nanay mo na naghintay sa wala. At awa para sa inyo. 2 batang walang kasalanan na lumalaki ng walang ama habang ako ay nabubuhay sa bahay na ito. Huminga siya ng malalim. Ang pag-amin na ito ay tila isang tinik na sa wakas ay nabunot mula sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal matapos kong matuklasan ng liham, hindi na ako mapakali. Sabi niya, kumuha ako ng isang private investigator. Lihim, walang kaalam-alam si Silas. Gusto ko lang malaman kung nasaan kayo, kung ano ang kalagayan ninyo. At nang matagpuan niya kayo sa distrito ng Anino, nang makita ko ang mga litrato ninyo, doon ko naintindihan na hindi sapat ang awa lang. Naalala niya ang araw na yon. Ang mga litratong itim at puti, isang batang tala na buhat-buhat ang maliit na si Amihan. May determinasyon sa mukha habang naglalako ng sampagwita. Ang larawang yon ang dumurog sa puso ni Ligaya. Sinimulan kong magpadala ng pera. Pag-amin niya, hindi kalakihan dahil ayokong magtaka si Silas sa mga gastusin ko. Sapat lang para sana makatulong sa upa, sa pagkain. Ginawa ko yon hindi lang para sa inyo, kundi para na rin sa sarili ko. Para mabawasan kahit kaunti ang bigat sa aking konsensya. Tumingin siya ng diretso kay Tala. Pero alam kong hindi sapat ang pera. Ilang beses kong sinubukan na kausapin si Silas na kumbinsihin siyang harapin ang responsibilidad niya. Isang gabi, sa kanilang silid, hinarap niya ang asawa. Silas, hanggang kailan mo sila itatago? Tanong niya. May mga anak ka, Silas. Mga anak na nangangailangan sa'yo. Huwag ngayon, Ligaya. Sagot ni Silas, nakatalikod. Masyadong komplikado. Anong komplikado? Ang komplikado ay ang mabuhay sa kasinungalingan. Giit ni Ligaya. Akala mo ba mabibili ng pera ang kapatawaran? Hindi, Silas. Presensya ang kailangan nila. Pag-amin. Hindi sila isang negosyo na pwedeng bayaran para lang mawala. Ngunit ang takot ni Silas ay mas malakas kaysa sa kanyang konsensya. At si Ligaya ay napagod na sa pakikipaglaban sa isang multo. Ibinalik ni Ligaya ang kanyang tingin sa kasalukuyan. Nakatingin siya kay Tala at sa batang babae na puno ng galit, nakikita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ang lakas, ang kalungkutan, ang pagiging biktima ng mga desisyon ng ibang tao. Ang galit mo, naiintindihan ko, sabi ni Ligaya. Karapatan mong magalit, pero sana huwag sa akin. Dahil sa loob ng maraming taon, kahit sa malayo, kahit sa paraang hindi ninyo alam, kasama ninyo ako. Tapos na ang pag-amin. Ang lahat ng lihim ay nasa ibabaw na ng mesa, kasama ng luma at naninilaw na liham. Hinawakan ni Tala ang sulat. Ang galit sa kanyang puso ay hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit ngayon,
May kasama na itong ibang emosyon. Pagkalito, hiya, at isang kakatwang pakiramdam ng koneksyon sa babaeng nasa harap niya. Napansin ni Ligaya ang pagbabago sa ekspresyon ni Tala. Ang mga pader ay unti-unting bumabagsak, ngunit alam niya na ito pa lang ang simula. Ang katotohanan ito, bagamat nakapagpapalaya, ay isa ring bomba na anumang oras ay maaring sumabog. Ang pagdating ng magkapatid sa bahay na ito ay ang mitya na magpapasiklab dito. Alam niyang malapit nang malaman ni Tala ang lahat. At ang katotohanang iyon ay may kapangyarihang sirain hindi lang ang namumuong pag-unawa sa pagitan nilang dalawa, kundi ang buong pamilyang pilit niyang pinoprotektahan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Si Tala ay nakatitig lamang sa lumang liham na nasa kanyang mga kamay. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ang bawat pangungusap ng pagsisisi mula sa kanyang ama at ang bawat salita ng pag-amin mula sa babaeng nasa harap niya ay mga paitaas na unti-unting gumigiba sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang babaeng kinamuhian niya nang hindi pa man niya nakikilala. Ang babaeng isinumpa niya sa kanyang isip gabi-gabi bilang dahilan ng pagdurusa ng kanyang ina. Ang babaeng iyon ay hindi pala isang halimaw. Isa lamang siyang babaeng nasaktan din. Isang babaeng nabuhay sa kasinungalingan. At sa sarili nitong paraan, sinubukang itama ang isang pagkakamaling hindi naman siya ang gumawa. Dahan-dahang tumayo si Ligaya at lumapit sa bintana, tila binibigyan si Tala ng espasyo upang namnamin ang lahat. Hindi ko hinihiling na patawarin mo si Silas, mahinang sabi nito, nakatalikod. At lalong hindi ko hinihiling na patawarin mo ako sa pagiging bahagi ng kanyang buhay. Ang tanging gusto ko lang ay maintindihan mo. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha, ngunit hindi na ito luha ng galit. Ito ay luha ng pagkalito, luha ng hiya. Sa loob ng 18 taon, ang kanyang galit kay Silas at sa babae nito ang naging gasolina niya para mabuhay, para lumaban. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon, ang gasolinang yon ay biglang naubos. Sino ngayon ang kanyang kaiinisan? Ang babaeng ito na umamin sa kanyang kahinaan at kabutihan? Paano niya ipagpapatuloy ang galit kung ang target nito ay biglang nagkaroon ng mukha ng isang biktima rin? Napayuko si Tala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makaya. Hinusgahan niya ang isang tao batay sa isang kwentong hindi niya alam ang kabuuan. At ang masakit pa, ang taong hinusgahan niya ay siya palang lihim na nag-abot ng tulong nung mga panahong pakiramdam niya ay tinalikuran na sila ng buong mundo. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay basag at halos pabulong. Bakit? Bakit hindi ninyo sinabi agad? Humarap si Ligaya. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng luha. Dahil hindi ko alam kung paano, Tala. Paano ko sasabihin sa isang batang puno ng galit na ang taong kinamumuhian niya ay siya palang tumutulong sa kanya? Maniniwala ka ba? O iisipin mo lang na isa itong paraan para bilhin ang iyong katahimikan? Natakot ako. At sa takot ko, mas pinili kong manatili sa anino. Tumayo si Tala. Nanginginig ang mga tuhod. Ang lahat ng lakas na ipinapakita niya ay biglang nawala. Ang natira ay isang batang babae na pagod na pagod na. Pagod ng magalit, pagod ng masaktan. Naglakad siya palabas ng silid, wala sa sarili. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kailangan lang niya ay hangin. Ang kailangan niya ay makalayo sa katotohanang sumasampal sa kanya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi niya namalayan na may isang taong nakatayo sa di kalayuan. Sa may bukana ng hagdanan, si Silas. Nakita nito ang lahat. Nakita nito ang pag-uusap nila ni Ligaya. Nakita nito ang pag-iyak ni Tala. Nakita nito ang pag-amin ng kanyang asawa.
Isang pag-amin na puno ng tapang. Isang tapang na hindi kailanman nagkaroon si Silas. Naramdaman niya ang isang matinding hiya. Ang asawa niya, na wala namang direktang kasalanan, ang siyang buong tapang na humarap sa bunga ng kanyang karuwagan. Samantalang siya, ang tunay na may sala, ay nagtago sa likod ng pera at ng mga pader ng mansyon na ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Tala na kanina'y nagliliyab sa galit, ngayon ay blangko. Isang nakakatakot na kawalan, tila isang bagyo na kakatapos lang manalasa, at ang natira ay wasak na katahimikan. Dahan-dahang naglakad si Tala palapit sa kanya. Bawat hakbang niya ay tila isang hatol. Nilampasan niya si Ligaya na sumunod pala sa kanya palabas, tila hindi ito nakikita. Ang buong atensyon niya ay nakatuon na lamang sa iisang tao. Huminto si Tala sa harap mismo ni Silas. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang muka ay naging isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong talim. Isang talim na mas malamig, mas matalas, at mas masakit. Hindi na ito ang nag-aapoy na galit ng isang teenager. Ito na ang malamig na paghuhusga ng isang taong naunawaan na kung sino ang tunay niyang kaaway. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng bigat na kayang bumasag ng buto. Kung siya ang tumulong sa amin, sabi ni Tala, ang bawat salita ay mabagal at malinaw, kasabay ng bahagyang pagturo ng kanyang ulo sa direksyon ni Ligaya. Ano naman ang ginawa ninyo? Wala? Ang tanong ay hindi nangailangan ng sagot. Ito ay isang pahayag, isang hatol, isang patalim na bumaon ng diretso sa puso ni Silas, at sa pagkakataong ito, alam niyang wala siyang karapatang bunutin ito. Ang tanong ni Tala, kung siya ang tumulong sa amin, ano naman ang ginawa ninyo? Wala? Ay hindi isang tanong na humihingi ng sagot. Isa itong pader. Isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa sa galit na ipinakita niya noon. At sa pader na yon, malinaw na nakasulat ang kanyang hatol. Duwag. Walang silbi. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang malamig na kaharian ng katahimikan. Ang nag-aapoy na galit ni Tala ay napalitan ng isang nagyayeloong pagwawalang bahala, na para kay Silas ay 1,000 beses na mas masakit. Sinusubukan niyang bumawi, ngunit ang bawat kilos niya ay tila mali at wala sa lugar. Isang umaga, nakita niyang nag-iisang kumakain si Amihan sa hardin. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Amihan, sabi niya sa pinakamalumanay na boses na kaya niya. Gusto mo ba ng tsokolte? Ngumiti ang bata. Opo, paborito ko po yan. Kinuha nito ang tasa. Ang mga daliri ay naglapat sa kanyang kamay. Isang saglit na koneksyon, isang sinag ng pag-asa. Ngunit mula sa bintana ng kusina, nakita niya si Tala. Nakatayo lang ito doon, nakatingin sa kanila. Walang emosyon ng mukha, ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng lahat. Huwag kang umasa. Hindi ganyan kadaling bilhin ang aming pagtitiwala. Sinubukan din niyang kausapin si Tala. Naisip ko lang, sabi niya isang gabi, na baka gusto mong tingnan ang mga brochure na ito, mga universidad, kahit anong kurso ang gusto mo, ako na ang bahala sa lahat. Kinuha ni Tala ang mga makukulay na papel, tiningnan ito isa-isa, pagkatapos ay marahang ipinatong pabalik sa mesa. Salamat po, sabi nito sa isang boses na walang kabuhay-buhay, pero may sarili po akong plano. At pagkatapos ay tumalikod na ito at umakyat sa kanyang silid, iniwan si Silas na muling nakaharap sa pader ng kanyang kabiguan. Sa gitna ng kanyang personal na impyerno, ang mundo ng negosyo ay patuloy na umiikot. Isang hapon, habang nasa kanyang opisina sa Banyuay Holdings,
tumunog ang kanyang pribadong linya. Ang pangalan sa screen ay nagpabilis ng bahagya sa kanyang pulso. Don Ricardo de Villa, ang kanyang pinakamalaking karibal sa industriya. Isang ahas na nagbabalat kayong Ginoo. Silas, amigo. Bati ni Don Ricardo, ang boses ay malambing ngunit may nakatagong lason. Binabati kita sa bago ninyong proyekto sa Cebu. Magaling, napakagaling. Salamat, Ricardo. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Formal na sagot ni Silas, laging maingat sa tuwing kausap ang taong ito. Wala naman. Naisip ko lang, matagal na tayong hindi nagkikita. Tila masyado kang naging abala nitong mga nakaraang linggo. Sabi ni Ricardo, may kakaibang diin sa salitang abala. Balita ko may mga bago kang inspirasyon sa buhay. Nanlamig ang mga kamay ni Silas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Silas. Naiintindihan ko. Ang pamilya ay isang napakalakas na motibasyon, hindi ba? Nakapagpapasaya at nakapagbibigay din ng sakit ng ulo. Bago pa man makasagot si Silas, ibinaba na ni Ricardo ang telepono. Nakatitig lang si Silas sa telepono. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Paano? Paano nalaman ni Ricardo? Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Kinagabihan, habang naghahapunan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo, gamit ang isang dekalidad na zoom lens. Nasa litrato si Tala at Amihan, naglalaro sa hardin ng mansyon. Si Amihan ay masayang tumatawa habang itinutulak ni Tala sa duyan. Isang perpektong larawan ng kapatiran at inosenteng kaligayahan. Isang pribadong sandali na ninakaw. Napatayo si Silas. Ang silya ay lumikha ng malakas na ingay sa sahig. Napatingin sa kanya sina Ligaya at ang mga bata. May problema ba, Silas? Nag-aalalang tanong ni Ligaya. Hindi siya sumagot. Umiling lang siya at mabilis na lumabas patungo sa kanyang study. Ang takot na gumagapang sa kanyang sistema ay hindi na lamang para sa kanyang reputasyon. Ito na ay para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang mansyon na itinayo niya para maging simbolo ng kanyang lakas, ngayon ay isa palang hawla na naglantad sa kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang pera at kapangyarihan niya ay hindi kayang protektahan ang mga anak niya mula sa mga ahas na tulad ni Ricardo. Sa katunayan, ang yaman niya ang siyang naglagay sa kanila sa panganib. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Si Ricardo ulit. Sinagot niya ito. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Ano ang kailangan mo, Ricardo? Mariin niyang tanong. Diretsahan na, Silas. Sabi ni Ricardo. Wala na ang pagkukunwari sa boses nito. Ang San Isidro Prime Project. Alam kong halos sa'yo na yan. Ibigay mo sa akin. Iatras mo ang iyong bid. Ang San Isidro Project ang pinakamalaking proyekto ng Banyuhay Holdings sa susunod na 5 taon. Ang pag-atras dito ay mangangahulugan ng malaking pagkalugi at pagkasira ng tiwala mula sa mga investor. Nababaliw ka na ba? Sagot ni Silas. Hindi, Silas. Praktikal lang ako. Isipin mo na lang na ito ay isang investment. Investment para sa katahimikan, sabi ni Ricardo. Para sa proteksyon ng pamilya mo. Pareho nating alam kung gaano kabilis kumalat ang isang magandang kwento sa media, hindi ba? Ang lihim na pamilya ng tycoon na si Silas Montenegro. Magandang headline. Nagngangalit ang mga ngipin ni Silas. Hayop ka. Mayroon kang hanggang bukas ng umaga para magdesisyon, Silas. Pagtatapos ni Ricardo. Kapag hindi ko natanggap ang tawag mo na umaatras ka sa proyekto, asahan mo na ang kwento ng magaganda mong prinsesa ay nasa lahat na ng dyaryo pagkagising mo. Pumili ka, amigo. Ang iyong korona o ang iyong mga anak? Ibinaba ni Ricardo ang telepono.
Iniwan si Silas na nakatayo sa gitna ng kanyang marangyang study, napapaligiran ng mga simbolo ng kanyang tagumpay, ngunit pakiramdam niya ay mas bilanggo at mas walang kapangyarihan kaysa dati. Muli, siya ay nasa isang sangandaan, ngunit ngayon, hindi na lang kinabukasan niya ang nakataya. Ang katahimikan sa mansyon ay naging mas mabigat. Ang dating nagyayelong pagwawalang bahala ni Tala ay nabahiran na ng pagdududa. Mula ng gabing biglang tumayo si Silas sa hapagkainan, napansin niyang nag-iba ito. Naging mas maiilap, laging balisa. Ang mga mata nito ay laging tila may tinitingnan sa malayo, at ang mga balikat nito ay tila mas bumaon dala ng isang hindi nakikitang pabigat. Para kay Tala, ang lahat ng ito ay pamilyar. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Ito ang pagdistansya ng isang taong nagbabalak na muling mang-iwan. Isang hapon, nakita niyang naglalakad si Silas sa hardin, kausap ang telepono. Ang boses nito ay pilit na pinapakalma, ngunit dinig pa rin ni Tala ang tensyon. Sinundan niya ito ng tingin mula sa bintana ng kanyang silid. Ang puso niya ay nagsisimulang kabahan. Maya-maya, lumapit siya kay Silas na nakaupo sa isang bench, nakasubsob ang muka sa mga palad. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang magsimula ng usapan. May problema po ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa inaasahan niya. Nag-angat ng tingin si Silas. Ang gulat sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng isang pilit ng ngiti. Wala anak, pagod lang sa trabaho. Mabilis itong tumayo. Kailangan ko lang tapusin ang ilang tawag at iniwan siya. Muli, ang salitang anak na sana'y magiging musika sa kanyang pandinig ay naging isang kasinungalingan. Ang pag-iwas nito ay isang sampal. Ang lahat ng maliit na pag-asang nagsisimulang tumubo sa kanyang puso. Pag-asa na baka nga nagsisisi na ito, na baka nga gusto nitong bumawi, ay unti-unting nalalanta. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Habang ang lahat ay natutulog, lumabas siya ng kanyang silid at dahan-dahang naglakad patungo sa study ni Silas. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa siwang natanaw niya ito, nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang cellphone at narinig niya ang boses nito, basag at puno ng pagod. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang pamilya ko, sabi ni Silas sa kausap sa telepono. Hindi ko hahayaang masira ang buhay na binuo namin ni Ligaya. Kahit ano, ibibigay ko. Pamilya ko, ang buhay na binuo namin ni Ligaya. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Tala na parang mga pako. Malinaw na kung sino ang pamilya na tinutukoy nito. Sila ni Ligaya, hindi sila kasama ni Amihan doon. Sila ay isang problema na kailangang ayusin. Isang gulo na kailangang iligpit upang maprotektahan ang tunay nitong pamilya. Ang kasaysayan ay umuulit. Noon, iniwan sila para sa pangarap. Ngayon, iiwan sila para sa pamilyang binuo nito habang wala sila. Hindi na niya pinakinggan ang karugtong. Marahan siyang umatras, bumalik sa kanyang silid, ang puso ay durog. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong una. Dahil sa pagkakataong ito, umasa siya. Kahit kaunti. At ang pag-asang yon ang siyang pumatay sa kanya. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Diwa na naiwan sa distrito ng Anino. Diwa, tama ka, sabi ni Tala. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Hindi siya magbabago. Anong nangyari, Hira? Tanong ni Diwa, gamit ang palayaw ni Tala. Hiraya, isang pangalang nangangahulugang pangarap. Isang pangarap na ngayon ay nagkalamat. Narinig ko siya. Kausap niya. Hindi ko alam kung sino, pero malinaw. Pinoprotektahan niya ang pamilya niya. At hindi kami yon, Diwa. Hindi kami.
Hira, mag-ingat ka sa mga conclusion mo. Baka hindi mo narinig ang buong pag-uusap. Payo ng kaibigan, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi na kailangan. Mapait na sagot ni Tala. Nakita ko sa mga mata niya. Narinig ko sa boses niya. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi para sa amin, kundi takot na baka dahil sa amin, masira ang perpekto niyang buhay. Ang pagbabalik namin ay hindi isang biyaya. Isa itong banta. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang matapang na si Tala, kundi ang itsura ng kanyang ina sa mga huling araw nito. Pagod, bigo, at puno ng sakit. Hindi. Hindi niya hahayaang maging ganito ang kahihinatnan niya. Hindi niya hahayaang maranasan ni Amihan ang parehong sakit ng pag-abandona sa pangalawang pagkakataon. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya si Silas at Ligaya sa hardin. Seryosong nag-uusap. Si Ligaya ay umiiyak habang si Silas ay nakahawak sa mga balikat nito, tila inaalo ito. Para kay Tala, ang eksenang yon, ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Isang mag-asawang nagkakaisa laban sa isang problema. At sila ni Amihan ang problema. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Ang pader na nagkabitak-bitak ay muling tumayo. Mas mataas, mas matibay, at ngayon may mga tinik na. Pumasok siya sa silid kung saan natutulog si Amihan. Hinaplos niya ang buhok ng kapatid. Aalis tayo dito, bunso, bulong niya. Babalik tayo sa dati, kahit mahirap, basta't magkasama tayo. Kahit mahirap, basta't totoo. Ginawa niya ang kanyang desisyon. Hindi na siya magpapakatanga. Hindi na siya aasa. Aalis sila sa gintong hawla na yon, bago pa man sila tuluyang ikulong at iwanang muli. Nakatayo si Silas sa gitna ng kanyang study. Ang cellphone ay tila isang granadang hawak niya na anumang oras ay sasabog. Ang boses ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Ang iyong corona o ang iyong mga anak? Ang San Isidro Prime Project. Ito ang legasiya na gusto niyang iwan sa Banyuhay Holdings, ang proyektong magpapatunay sa lahat na siya ang pinakamahusay sa industriya. Ngunit habang tinitingnan niya ang blueprint ng dambuhalang gusali na nakalatag sa kanyang mesa, hindi na tagumpay ang nakikita niya, kundi ang presyo nito. Pumasok si Ligaya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Silas, kanina ka pa dito. Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag mo namang sarilinin. Umupo si Silas. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Sa wakas, sumuko siya. Ikinuwento niya ang lahat kay Ligaya, ang banta ni Ricardo, ang litrato, ang ultimatum. Ibibigay ko na lang sa kanya ang proyekto. Sabi ni Silas, ang boses ay tunog ng isang talunang sundalo. Hindi ko kayang isugal ang kaligtasan ng mga bata. Umiling si Ligaya, ang mga mata ay puno ng luha. At pagkatapos, paano kung may hilingin na naman siya ulit? Hanggat hawak niya ang sikreto mo, Silas, hawak ka niya sa leeg. Magiging sunod-sunuran ka na lang ba sa kanya habang buhay? Ano pa bang magagawa ko? Desperadong tanong ni Silas. Ito na naman. Katulad noon. Ipinipilit akong pumili. At sa bawat pagpili ko, may nasasaktan, may nawawala. Hinawakan ni Ligaya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati nanginginig, ngayon ay matatag. May pagkakaiba ngayon, Silas. Noon, mag-isa kang nagdesisyon. Noon, pinili mo ang sarili mo. Ngayon, may pagkakataon kang pumili para sa kanila. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa. Huwag kang maging duwag sa pangalawang pagkakataon, Silas. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang banta ni Ricardo. Huwag kang maging duwag sa pangalawang pagkakataon. Gabi na. Ang buong mansyon ay tahimik. Si Amihan ay mahimbing nang natutulog, pagod mula sa paglalaro sa hardin,
Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa paligid niya. Dahan-dahang nagligpit si Tala ng kanilang mga gamit. Kinuha niya ang parehong luma at gutay-gutay na bag na dala nila noong gabing pinalayas sila. Isinilid niya ang iilang damit na ibinigay sa kanila kasama ang mga libro ni Amihan. Maingat niyang binalot ang nag-iisang larawan ng kanilang ina. Sa ibabaw ng kama, nag-iwan siya ng isang maikling sulat. Salamat po sa lahat. Hindi na po namin kayo guguluhin. Walang emosyon. Walang pasasalamat. Walang galit. Isang malamig na pamamaalam lamang. Marahan niyang ginising si Amihan. Ami, bunso, gising na. Bulong niya. Nagising ang bata. Kinukusot ang mga mata. Ate, aalis na po ba tayo? Tanong nito sa inaantok na boses. Tumango si Tala. Isang pilit ng ngiti ang isinukli. Oo, mahal ko. Babalik na tayo sa dati. Uuwi na tayo. Saan? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Wala na silang babalikan. Ngunit kahit saan ay mas maigi kaysa manatili dito, kung saan ang bawat araw ay isang paghihintay sa kirot ng muling pag-abandona. Hawak ang kamay ni Amihan, dahan-dahan silang lumabas ng silid. Bawat hakbang sa malawak na pasilyo ay tila isang yabag palayo sa isang panaginip na naging bangungot. Ang karangyaan sa paligid nila ay hindi na nakakasilaw. Isa na lamang itong paalala ng isang buhay na hindi para sa kanila. Narating nila ang grand staircase. Ang ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay tila mas malamlam ngayon. Sa ibaba, ang malawak na sala ay nababalot sa dilim. Isang hakbang na lang at malapit na sila sa pinto. Malapit na silang makalaya. Sa loob ng study, tumayo si Silas. Ang mga salita ni Ligaya ay nagbigay sa kanya ng isang kakatwang tapang. Isang tapang na hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa pagtanggap ng posibleng kabiguan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para harapin ang demonyo. Dahan-dahang bumaba si Tala sa hagdanan. Hila-hila ang natutulog-tulog pang si Amihan. Naglakad si Silas palabas ng kanyang study. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang desisyon ay buo na. Narating ni Tala ang paanan ng hagdanan. Ang front door ay ilang metro na lang ang layo. Binuksan ni Silas ang pinto ng study. Ang kanyang atensyon ay nasa teleponong hawak niya. Handa nang tawagan si Ricardo. Hinawakan ni Tala ang malamig na doorknob ng pinto. At sa pag-angat ni Silas ng kanyang tingin, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Sa gitna ng malawak at madilim na sala, sa harap mismo ng pinto, nakita niya sila. Ang kanyang dalawang anak, si Tala na may bag sa isang balikat at si Amihan na hawak nito sa kabilang kamay. Nakatayo sila doon, mga anino na handa nang maglaho sa dilim. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Tala, puno ng malamig na determinasyon ng isang pinal na pag-ayaw. Isang tingin na nagsasabing, huli ka na. Ang mga mata ni Silas, puno ng gulat, ng sakit, at ng biglaang realisasyon na habang abala siyang labanan ang isang banta mula sa labas, ang pinakamalaking laban pala ay nasa loob mismo ng kanyang tahanan at natatalo na siya nang hindi niya namamalayan. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang paghikbi ni Amihan. Ang pinto, ang kanilang kalayaan, ay nasa kanilang harapan. Ang lalaki, ang kanilang nakaraan, ay nasa kanilang likuran. At sa pagitan nila, isang agwat na tila imposibleng tawirin. Ang ilang segundong katahimikan sa pagitan ni Silas at Tala ay tila isang walang hanggan. Ang bawat tibok ng puso ay isang dagundong. Ang bawat paghinga ay isang pasakit. Sa mga mata ni Tala, nakita ni Silas ang multo ng nakaraan. Si Eliza, noong huling beses niya itong nakita, puno ng lungkot ngunit may dignidad. At nakita rin niya ang hinaharap, isang hinaharap kung saan muli siyang mabibigo, muli siyang mang-iiwan. Hindi,
Hindi sa pagkakataong ito, ang mga salita ni Ligaya ay bumalik sa kanya. Huwag kang maging duwag sa pangalawang pagkakataon. Hindi pinansin ni Tala ang presensya niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang doorknob. Ito na, isang pihit na lang. Huwag. Ang salita ay nanggaling kay Silas. Hindi ito isang utos. Isa itong pakiusap. Isang salitang basag at puno ng desperasyon. Hindi lumingon si Tala. Wala na po kayong dapat sabihin. Malamig niyang tugon. Aalis na kami para hindi na masira ang pamilya ninyo. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Silas. Doon niya naintindihan. Ang lahat ng pag-iwas niya, ang lahat ng kanyang pag-aalala ay nabigyan ng maling kahulugan. Akala ni Tala ay itinataboy niya ito. Kung kailan ang totoo, ang tanging gusto niyang gawin ay protektahan ito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Silas. Sa buong buhay niya, magaling siyang makipagnegosasyon sa mga boardrooms sa harap ng mga pinakamayamang tao sa bansa. Pero sa harap ng sarili niyang anak, wala siyang mga salita. Kaya ginawa niya ang tanging alam niya, ang magpakita ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, sa harap ng naguguluhang mga mata ni Tala, kinuha ni Silas ang kanyang cellphone, isang pindot lang, at tinawagan niya ang numero ni Don Ricardo. Ngunit bago pa man niya ito itapat sa kanyang tainga, pinindot niya ang isang icon sa screen. Ang loudspeaker. Umalingaw-ngaw sa buong sala ang tunog ng pagring ng telepono. Natigilan si Tala. Ang kamay niya ay nanatili sa doorknob, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa ingay na nagmumula sa telepono ni Silas. Silas, amigo! Ang boses ni Don Ricardo, puno ng pagtatagumpay, ay pumuno sa katahimikan. Nakatanggap na ako ng balita. Mukhang nagdesisyon ka ng tama. Ipinapaabot ko ang aking pasasalamat sa iyong kooperasyon. Hindi pa ako tapos, Ricardo. Sagot ni Silas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa likod nito. Natawa si Ricardo. Ano pa bang pag-uusapan natin? Malinaw na ang lahat. Ibinigay mo sa akin ang korona. Tumingin si Silas ng diretso kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, pakinggan mo ito. Para sa'yo ito. Mali ka, Ricardo. Matatag na sabi ni Silas. Maaring naibigay ko sa iyo ang proyekto. Pero ang sinabi mong korona, hindi mo makukuha dahil hindi iyon ang tunay na mahalaga. Huminga siya ng malalim. Gawin mo ang gusto mo. Ilabas mo ang kwento. Ikalat mo sa buong mundo. Pero hinding-hindi ko na itatago ang mga anak ko. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang galit na boses. Nababaliw ka na ba, Silas? Sisirain mo ang sarili mo, ang pangalan mo, ang kumpanya mo. Mas gugustuhin kong mawala ang lahat ng yan kaysa mawala ulit sila, sabi ni Silas, at sa pagkakataong yon, hindi na lang si Ricardo ang kausap niya, kundi si Tala. 20 taon akong naging duwag, Ricardo. Ngayong gabi, tapos na yon. Ibinaba ni Silas ang tawag. Hindi niya pinansin ang mga mura at pagbabanta ni Ricardo. Si Tala ay nakatayo pa rin. Parang estatwa. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Narinig niya ang lahat. Ang banta. Ang paninindigan. Ang pagsasakripisyo. Ngunit hindi pa tapos si Silas. Hindi pa sapat iyon. Ang pagharap kay Ricardo ay pagharap sa isang kaaway. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay harapin ang sarili niyang pagkakamali. Muli niyang kinuha ang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang contacts at pinindot ang isang pangalan. Miguel Castro, Manila Chronicle. Isang respetadong mamamahayag. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng pagring. Sa pagkakataong ito, ang kaba ni Tala ay napalitan ng takot. Ano ang ginagawa niya? Miguel? Silas Montenegro ito. Panimula ni Silas nang sagutin ang tawag. Alam kong gabi na, pero
May kwento ako para sa'yo. Napatingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay nababalot sa liwanag ng sala. Isang kwento tungkol sa pinakamalaking pagkakamali at pinakamahalagang yaman ng buhay ko. Ibinaba niya ang pangalawang tawag. Tapos na. Walang naatrasan. Sa isang gabi, isinuko niya ang kanyang imperyo at inilantad ang kanyang sarili sa buong mundo. Ngunit sa pagbagsak ng lahat ng kanyang itinayo, naramdaman niya ang isang kakatwang gaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, wala na siyang tinatago. Wala na siyang kinatatakutan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Tala. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng pagkalkula at awtoridad, ngayon ay puno ng isang simpleng damdamin, ang dalisay na pagsisisi ng isang ama. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay mabigat sa kahulugan. Huminto siya sa harap ng kanyang anak. Ang agwat sa pagitan nila ay puno na ngayon ng katotohanang hindi maitatanggi. Wala ng pera, wala ng mga pangako, tanging ang basag at pinagsisisihang katotohanan na lamang. "Patawarin mo ako, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at sa pagsamit niya ng mga salitang iyon, isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Kasabay nito, isang luha rin ang bumagsak mula sa mga mata ni Tala. Ang pader na itinayo niya ng buong galit at sakit, sa wakas ay gumuho. Ang umagang sumunod sa bagyo ay kakaiba. Tahimik. Ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati na puno ng tensyon at mga hindi masabing salita. Ngayon, ito ay isang katahimikang malinis, tila isang blangkong papel na handa ng sulatan ng bagong simula. Si Tala ang unang nagising. Mula sa kanyang bintana, pinanood niya ang pagsikat ng araw. Ang sinag nito, na dahan-dahang gumagapang sa hardin, ay tila may dalang pangako. Sinag ng bagong umaga. Pagbaba niya, naabutan niya si Silas sa kusina, nakatayo sa harap ng coffee machine, ngunit tila wala sa sarili. Sa mesa sa tabi nito, ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pag-vibrate. Mga tawag mula sa mga board members, mga business partners, at malamang mula sa media. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Kumuha si Tala ng isang tasa. Walang salita. Siya na ang nagtimpla ng kape para sa lalaki. Inilapag niya ito sa harap ni Silas. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay namumugto at pagod. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang tunay na Silas Montenegro. Hindi ang tycoon, hindi ang duwag, kundi isang ama na nawawala at nagsisisi. "Salamat," mahinang sabi nito. Umupo si Tala sa tapat niya. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paghigop nila ng mainit na kape. "Bakit? Bakit ngayon lang?" tanong ni Tala. Hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang tunay na katanungan. Bakit po hinayaan ninyong umabot ng 20 taon? Huminga ng malalim si Silas. Tumingin ito sa labas ng bintana. Tila binabalikan ng isang malayong nakaraan. Dahil sa takot, pag-amin niya, ang kanyang boses ay puno ng hiya. "Noong una, takot akong harapin ang pamilya ni Ligaya. Pagkatapos, takot akong harapin ang sarili kong tagumpay. Akala ko, kapag naging sapat na ang pera ko, makakabalik ako sa nanay mo at maitatama ang lahat. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nilalamon ng kasinungalingan. Ang takot na harapin ang nagawa ko ay naging mas malaki kaysa sa pagnanais kong itama ito." "Mahal niyo po ba si Inay?" tanong ni Tala, ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Tumango si Silas. Isang luha ang muling pumatak sa kanyang pisngi. "Oo, mahal na mahal. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Dahil ang babaeng pinakamamahal ko, siya rin ang pinakasinaktan ko dahil sa sarili kong karuwagan." Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Tala. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga gabing naghihintay ang nanay niya sa wala.
Ang hirap ng pagpapalaki sa kanila ng mag-isa. Ang sakit nito hanggang sa huling hininga. Ang bawat salita niya ay isang piraso ng kanilang pagdurusa na ibinabahagi niya, hindi para manumbat, kundi para maintindihan. Nakikinig lang si Silas, hindi nagsasalita, hinahayaan ang bawat salita ni Tala na tumagos at mag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Tinanggap niya ang bawat patak ng sakit bilang kanyang penintensya. Sa gitna ng kanilang mabigat na pag-uusap, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Ate? Papa? Pareho silang napalingon. Si Amihan, suot ang kanyang pajama, ay nakatayo sa may pinto ng kusina. Kinukusot ang mga mata. Bakit po kayo umiiyak? Sad pa po ba kayo? Tumayo si Tala at nilapitan ng kapatid, ngunit naunahan siya ni Silas. Lumuhod ito sa harap ni Amihan, kaya't magkapantay na ang kanilang mga mata. Hindi na anak, sabi ni Silas. Ang kanyang boses ay basag pa rin. Hindi na malulungkot si Papa. At sa isang iglap, ginawa ni Amihan ang isang bagay na hindi kayang gawin ng anumang salita. Niyakap nito nang mahigpit ang leeg ni Silas, isang yakap na puno ng inosenteng pagtanggap. Niyakap din ni Silas ang kanyang bunso. Isinubsob ang mukha sa balikat nito na parang isang taong uhaw na nakahanap ng tubig. Lumapit si Tala. Dahan-dahan, ipinatong niya ang kanyang kamay sa likod ni Silas sa ibabaw ng kamay ni Amihan. At doon, sa gitna ng kusina, ang 3 piraso ng isang nasirang pamilya ay nagsimulang muling mabuo. Mula sa may pinto, tahimik silang pinapanood ni Ligaya. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi na ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pag-asa. Lumapit siya, hindi bilang isang tagalabas, kundi bilang isang tahimik na saksi at bahagi na ngayon ng paghilom. Nginitian niya si Tala, isang ngiti ng pag-unawa, at nginitian din siya ni Tala pabalik. Matapos ang ilang sandali, humiwalay si Silas sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib na dala niya sa loob ng 20 taon ay tila nabawasan. Tumingin siya kay Tala, ang kanyang panganay, ang kanyang tala. Ang hinaharap ay hindi sigurado. Ang iskandalo ay sasabog anumang oras, maaaring mawala. Sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi iyon mahalaga. Ano ang gusto mong gawin natin ngayon? Tanong ni Silas. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Inilalagay niya ang kanilang kinabukasan sa mga kamay ng anak na minsan niyang tinalikuran. Tumingin si Tala sa labas ng bintana. Ang araw ay mataas na. Ang liwanag nito ay nagpapakinang sa mga hamog sa dahon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Magsimula po tayo uli. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ay sumabog na parang isang bulkan, gaya ng inaasahan. Ang pangalang Silas Montenegro ay naging laman ng bawat usapan, sa dyaryo, sa telebisyon, sa mga business circles. Nawala sa kanya ang kontrol sa Banyuhay Holdings, ang imperyong itinayo niya mula sa pawis, at mga kasinungalingan. Ang mansyon sa lungsod ng Sinag-araw ay naibenta. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng material na bagay, isang bagay ang kanyang natagpuan, ang kanyang sarili. Ang amoy ng bagong pintura at sariwang lupa, ang laging gumigising kay Tala tuwing umaga. Nakatira na sila ngayon sa isang mas maliit ngunit masayang bahay sa probinsya, malayo sa ingay at paghuhusga ng syudad. Ang bahay ay may isang maliit na hardin sa likod, kung saan ang unang itinanim ni Silas ay mga puting rosas, para kay Ligaya. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ni Tala ang eksenang laging nagpapangiti sa kanya. Si Silas, na dati laging nakasuot ng mamahaling suit, ngayon ay naka-shorts at simpleng t-shirt lang. Puno ng putik ang mga kamay habang tinuturuan si Amihan kung paano magtanim ng mga gulay. Papa, tingnan mo! May bulate!
Masayang sigaw ni Amihan. Hindi nandidiri, kundi namamangha. Naku, magaling iyan sa ating mga halaman. Sagot ni Silas. Ang tawa nito ay malaya at walang bigat. Isang tunog na hindi kailanman narinig ni Tala sa mansyon. Pumasok si Ligaya sa kusina. May dalang isang basket ng mga bagong pitas na kamatis. Ang mga ngiti niya ngayon ay umaabot na sa kanyang mga mata. Sa gitna ng pagbagsak ng kanilang mundo, si Ligaya ang naging pinakamatatag. Ang pamilya ay hindi bahay o pera, Silas. Lagi niyang sinasabi, ito ay kung nasaan ang mga taong mahal mo. Mukhang masarap ang lulutuin nating sinigang mamaya, sabi ni Tala habang tinutulungan si Ligaya na maghiwa ng mga sangkap. Ang kanilang samahan ay hindi na alanganin. Sa loob ng 6 na buwan, sila ay naging magkaibigan, magkakampi. Natagpuan nila sa isa't isa ang kapatid na babae na hindi nila kailanman nagkaroon. Bumalik na rin si Tala sa pag-aaral, kumuha ng kursong social work sa isang lokal na kolehiyo. Ang kanyang mga pangarap ay hindi na lamang para sa kanyang sarili at kay Amihan. Ngayon, gusto niyang tulungan ang mga batang tulad nila noon, mga batang naliligaw at nangangailangan ng pag-asa. Gabi na. Ang hangin ay malamig at ang langit ay malinis, puno ng libu-libong bituin na tila mga diamanteng ikinalat sa itim na tela. Nakaupo silang 4 sa isang banig sa hardin, nakatingala sa kalangitan. Si Amihan ay nakasandal sa dibdib ni Ligaya, habang si Tala naman ay nakaupo sa tabi niya. Ang katahimikan ay komportable, puno ng pagmamahal na hindi na kailangan pang isatinig. Noong bata ako, panimula ni Silas, lagi kaming ganito ng nanay mo. Hihiga kami sa damuhan at tutukuyin namin ang mga bituin. Sabi niya, ang bawat bituin daw ay isang pangarap. Napatingin sa kanya si Tala. Nang iwan ko siya, akala ko, tinutupad ko ang mga pangarap na yon. Pagpapatuloy ni Silas, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero hindi ko namalayan, habang abala akong abutin ang mga bituin sa malayo, ang pinakamaliwanag na pala sa lahat ay naiwan ko. Itinuro niya ang isang partikular na nagniningning na bituin sa kalangitan. Nakikita mo yun? Tanong niya kay Tala. Iyon ang North Star, ang gabay ng mga manlalakbay para hindi sila maligaw. Tumingin siya sa kanyang panganay na anak. Ang dalagitang dati puno ng galit, ngayon ay isang dalagang puno ng pag-unawa at kapatawaran. Ang kanyang lakas, ang naging ilaw na gumabay sa kanilang lahat, palabas sa kadiliman. Ikaw ang tala ng buhay ko, anak, sabi ni Silas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang gumabay sa akin pabalik sa tahanan. Napaluha si Tala, ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng kapayapaan, ng pagiging buo. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at pinisili ito ng mahigpit. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, ang 4 na piraso ng isang nasirang pamilya ay sa wakas ay nabuo. Mas matatag kaysa dati. Hindi man perpekto ang kanilang simula at maraming sakit ang pinagdaanan. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Dahil ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay ang pagmamahal na naghihilom, ang pagpapatawad na nagpapalaya, at ang pag-asang laging nagniningning tulad ng mga tala sa kalangitan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala, Amihan, Silas, at Ligaya. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi ang pagtanggap dito upang bigyan daan ang isang mas magandang kinabukasan. Ang pinakamalalim na sugat kapag nahilom ng tunay na pagmamahal ay nagiging simbolo ng ating katatagan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may aral kayong napulot sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Tala? At para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng pamilya?
Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig mula sa aming channel. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.